Sa pagsasalita ni Jiang Cheng, agad siyang tinanong ni Yu Xiaoxiao kung bakit bigla siyang dumating at kung namiss ba siya nito. Agad namang sinabi ni Jiang Cheng na siyempre ay namiss niya ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Yu Xiaoxiao na katatapos lang niyang maligo. Pagkarinig niyon, agad siyang binuhat ni Jiang Cheng at sinabi na mahirap pa iyong sabihin kaya mas mabuti pang magpaligsahan na lamang sila sa tubig. Ngumiti si Yu Xiaoxiao at tinanong kung maaari ba siyang pumili ng panimulang lugar. Agad namang pumayag si Jiang Cheng at sinabing wala itong problema. Pagkatapos noon, nagtungo silang dalawa sa banyo. Habang nasa tubig sila, sinabi ni Jiang Cheng na sa tuwing silang dalawa ang naglalaban ng isa laban sa isa, wala pang pagkakataong hindi siya nauubusan. Namumulang sinabi ni Yu Xiaoxiao na sa pagkakataong ito, iisang target lang ang pakay ni Boss Jiang sa laban kaya siguradong matatalo siya. Makalipas ang ilang sandali, nagkasama sila hanggang sa matapos ang buong gabi. Kinabukasan, nagtungo si Jiang Cheng sa punong tanggapan ng Xingchen Investment Company. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ni Manager Chen at sinabi na matagal na siyang naghihintay. Biro pa nito na halos damobel na ang laki ng kanyang mga binti kakahintay sa kanya. Sa narinig na iyon, sinabi ni Jiang Cheng na mukhang may malaking sama ng loob sa kanya si Manager Chen kaya mamaya ay siya na mismo ang magmamasahe sa mga binti nito bilang paghingi ng paumanhin. Namumula namang sinabi ni Manager Chen na paano niya naman hahayaang maabala ang presidente ng kumpanya sa napakaliit na bagay. Pagkatapos ay niyaya na niya si Jiang Cheng na pumasok. Ngunit sinabi ni Jiang Cheng na hindi naman iyon abala at ikatutuwa pa niyang gawin iyon. Pagkarinig niyon, sinabi ni Manager Chen kung ipaalam na ba nila sa mga empleyada na siya ang tunay na may-ari ng kumpanya. Dagdag pa nito na kapag nalaman ng mga babaeng iyon ang katotohanan, baka hindi na siya tantanan ng mga ito. Ngunit sinabi ni Jiang Cheng na huwag na muna dahil naparoon siya upang pag-usapan ang negosyo at hindi upang makipagkilala. Sinabi rin niyang sa opisina na lamang sila mag-usap at muli nitong inalok na imasahe ang mga binti ni Manager Chen. Namumula namang tumanggi si Manager Chen at sinabing negosyo na lamang ang pag-usapan nila at hindi na niya ito aabalahin sa masahe. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng opisina. Pagkakita ni Zhao Linger kay Jiang Cheng, masaya nitong sinabi na sa wakas ay nakarating na rin siya sa kumpanya. Sa sandaling iyon, lumabas ang system notification. Nakasaad dito na si Zhao Linger ay 24 na taong gulang, may taas na 165 sentimetro, may body na 74, may privacy na 0, may friendliness na 70, at may loyalty na 120, na nangangahulugang ganap ang kanyang katapatan kay Jiang Cheng. Sa nakita niyang iyon, naisip ni Jiang Cheng na si Zhao Linger ang pinakamahusay na investor na ibinigay ng system. Bata pa lamang ay napakahusay na nito sa stock market, at sa edad na 19 ay inirekomenda na ito ng isa sa mga nangungunang unibersidad sa China upang mag-aral sa ibang bansa. Bago pa man ito ma-recruit ng system, nagtatrabaho na ito sa Wall Street. Noong una pa lamang silang magkita, napakataas na agad ng friendliness at loyalty nito sa kanya. Habang nakaupo, tinanong ni Jiang Cheng si Zhao Linger kung katulad din ba siya ni Manager Chen na umaasang araw-araw siyang pumupunta sa kumpanya. Habang hawak ang mga dokumento, sinabi ni Zhao Linger na syempre dahil siya ang boss ng kanilang kumpanya. Dagdag pa nito na iyon ang unang pagkakataon na makita niya siya ng personal, at mas gwapo at mas bata pa pala ito kaysa sa kanyang inaakala. Humarap si Manager Chen kay Zhao Linger at sinabing nukulit talaga ito dahil nagagawa pa nitong makipaglandian sa kanilang boss. Pagkatapos ay tinanong niya kung dala na ba nito ang lahat ng materyales na ipinahanda niya. Agad namang sumagot si Zhao Linger na dala na niya ang lahat. Pagkatapos noon, humarap siya kay Jiang Cheng at iniabot ang mga dokumentong hawak niya. Sinabi niyang iyon ang mga investment project na kamakailan lamang naaprubahan ng kumpanya at hiniling na tingnan niya ang mga iyon.
Ngunit sinabi ni Jiang Cheng na hindi muna iyon ang mahalaga. Ipinaliwanag niyang ang pangunahing dahilan ng pagpunta niya roon ay upang ipamahala sa kanilang dalawa ang isang stock. Sa narinig na iyon, sinabi ni Zhao Linger na pamilyar siya sa stock market at tinanong kung aling stock ang tinutukoy nito dahil siya na ang baalang mag-asikaso nito. Agad namang sinabi ni Jiang Cheng na gusto niyang i-short sell ang Coca-Cola sa US stock market. Pagkarinig niyon, agad na lumapit si Manager Chen at tinanong kung Coca-Cola nga ba sa US stock market ang tinutukoy nito. Agad namang tumanggo si Jiang Cheng. Dahil dito, muling tinanong ni Manager Chen si Jiang Cheng kung bakit bigla nitong naisip ang gawin iyon dahil hindi niya talaga maintindihan ang dahilan. Samantala, napaisip naman si Zhao Linger. Naisip niyang ang Coca-Cola ang pinakamalaking beverage company sa mundo na may 48% ng pandaigdigang market share. Isa rin ito sa mga stock na pinakamatagal na hinawakan ng pinakamayamang tao sa mundo. Sa kasalukuyang sitwasyon ng financial market, ang pagtatangkang umatake sa Coca-Cola ay parang kusang paghahanap ng kapahamakan. Samantala, naisip naman ni Jiang Cheng na nakita na niya ang magiging galaw ng US stock market sa loob ng susunod na 3 araw mula sa system, kaya buo ang tiwala niya rito. Gayunpaman, napakahirap ipaliwanag iyon sa ibang tao. Pagkatapos uminom ng kape, sinabi niya na desidido na siya sa planong ito kaya huwag na silang mag-alala at gawin na lamang ang kanyang inuutos. Idinagdag pa niyang may ilang tao na maglilipat ng pera kinabukasan, habang siya naman ay maglilipat ng mahigit 20 bilyong yuan. Inutusan niya silang ihanda ang lahat at ituon lamang ang pansin sa operasyon. Sinabi rin niyang gamitin nila ang pinakamataas na leverage na maaari upang i-short sell ang stock. Pagkarinig niyon, tinanong siya ni Manager Chen kung mayroon ba itong nalalamang inside information tungkol dito. Sa isip ni Manager Chen, naisip niyang imposibleng maglabas ang kanilang boss ng napakalaking halaga para lamang i-short sell ang Coca-Cola kung wala itong hawak na inside information. Kalmado namang sinabi ni Jiang Cheng na mayroon nga siyang nalalamang inside information. Idinagdag pa niyang kung may ekstrang pera silang dalawa, maaari rin silang sumabay sa investment. Sa isip naman ni Jiang Cheng, hindi niya sana balak sabihin iyon sa kanila. Bagamat pareho silang mga manager na itinalaga ng system, hindi pa sila kailanman nakapagtrabaho ng magkasama, kaya naisip niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang subukan ang kanilang kakayahan. Ngumiti si Manager Chen at sinabing naiintindihan niya ang plano. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang ang biglaang pagpasok ng mahigit 20 bilyong yuan ay madaling makatawag ng pansin at maaaring magdulot ng pagdududa sa kabilang panig. Sa tingin niya, mas mabuting bawasan ang halaga upang mas madaling maisegawa ang operasyon. Agad siyang tinanong ni Jiang Cheng kung magkano ang pinakamainam na halaga ayon sa kanyang palagay. Ipinaliwanag ni Manager Chen na ang 10 bilyong yuan na target ang pinakaligtas na limitasyon dahil napakaraming shareholders ang may hawak ng matatag na stock na iyon. Sa narinig na iyon, napaisip si Jiang Cheng. Naisip niyang balak sana niyang ilabas ang lahat ng puhunan, ngunit mukhang naging padalos-dalos siya. Gayunpaman, mas mabuti nang maging maingat sa ganitong klase ng transaksyon. Para sa kanya, sapat na ang kumita ng 2 o 3 bilyong yuan sa loob lamang ng 2 araw. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Manager Chen na kung ganoon ay susundin nila ang plano at sisimulan agad ang operasyon matapos nilang matapos ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Agad namang sumagot si Manager Chen at sinabing mabuting desisyon iyon. Sa sandaling iyon, muling lumapit si Zhao Linger at buong kumpiyansang nangakong matatapos niya ng maayos ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sumakay na si Jiang Cheng sa kanyang sasakyan. Habang hawak ang kanyang cellphone, naisip niya na handa na ang company account at maaari nang ilipat ang pera. Sa kanilang group chat, sinabi ni Wang Kongming na nailipat na niya ang 400 milyong yuan.
Sinabi naman ni Chin Fen na nailipat na rin niya ang 400 milyong yuan. Kasunod nito, sinabi rin ni Wang Xing na nailipat na niya ang 300 milyong yuan. Idinagdag pa ni Chin Fen na susubukan pa niyang makahiram ng kaunting pera kay Old Jiang ng 1 oras upang madagdagan pa ang kanilang pondo. Sinabi naman ni Jiang Cheng sa kanilang lahat na kapag nakumpleto na nila ang lahat ng kinakailangang pondo ay ipadala na lamang agad ang mga ito. Samantala, habang magkasamang naglalakad sina Manager Chen at Zhao Linger, tinanong siya ni Zhao Linger kung sa tingin ba niya ay mapagkakatiwalaan ang inside information ni President Jiang. Sumagot si Manager Chen na hindi rin niya alam ang sagot. Gayunpaman, naniniwala siyang ang isang taong kayang maglabas ng mahigit 20 bilyong yuan ay hindi basta-basta magdedesisyon ng walang dahilan. Idinagdag pa niyang kakaunti lamang ang maglalakas loob na i-short sell ang isang sikat na stock tulad ng Coca-Cola, kaya siguradong malaki ang kumpiyansa ng kanilang boss sa impormasyong hawak nito. Sa narinig na iyon, napaisip si Zhao Linger. Naisip niyang tama nga ito. Ang taong nagpakumbinsi sa kanilang bumalik agad sa China ay tiyak na hindi isang hanggal. Malalaman din naman nila ang resulta pagkalipas ng ilang araw. Kapag napatunayang totoo ang inside information, siguradong hindi pangkaraniwang tao ang kanilang boss. Napangiti si Manager Chen at tinanong siya kung ilang beses na ba niyang pinuri si Jiang Cheng sa araw na iyon. Pagkatapos ay tinukso siya nito at tinanong kung nagkakagusto na ba siya sa kanilang boss dahil gwapo naman talaga ito. Agad namang sinabi ni Zhao Linger na hindi siya ganoon kababaw. Inamin niyang pasok sa kanyang panlasa si Jiang Cheng, ngunit hindi siya magkakagusto sa isang mayamang lalaki kung wala naman itong tunay na kakayahan. Ngunit tinukso pa rin siya ni Manager Chen at sinabing matigas talaga ang ulo nito. Samantala, habang nasa biyahe si Jiang Cheng, tinawagan niya si Zhou Ying at tinanong kung nasaan ito. Sinabi rin niyang pupuntahan niya ito at niyayaya itong sabay silang magtanghalian. Habang inaayusan siya ng isang babae, sinabi ni Zhou Ying na nagtatrabaho siya bilang part-time staff sa Century Plaza kaya malamang ay wala siyang oras tuwing lunch break. Agad naman siyang tinanong ni Jiang Cheng kung nasa isang car show ba ito. Sumagot si Zhou Ying na oo at sinabi niyang isa lamang itong maliit na Bentley exhibition. Sa narinig na iyon, sinabi ni Jiang Cheng na pupuntahan na lamang niya ito roon. Makalipas ang 20 minuto, nakarating na si Jiang Cheng sa first floor atrium ng CenturyLink Shopping Mall. Agad namang napansin ni Zhou Ying ang kanyang pagdating at hindi niya napigil ang mamula. Paglapit ni Jiang Cheng sa kanya, nagpanggap siyang ordinaryong customer at tinanong kung maaari ba niyang ipakilala ang modelong Bentley na nasa harapan nito. Bagamat naguguluhan, nakisabay si Zhou Ying sa kanyang palabas at sinabing kung gusto niyang malaman ang detalye ng sasakyan ay maaari siyang lumapit sa salesperson. Sa gilid, nagsimula namang magbulungan ang ilang lalaki. Sinabi ng isa na napakaluma na ng paraan ng probinsya nung iyon sa panliligaw. Sumagot naman ang isa na normal lang na mabasted ito dahil masyado itong pabaida. Idinagdag pa ng isa na talagang napakalamig ng babaeng napupuswan nila. Narinig iyon ni Jiang Cheng kaya sinabi niyang panuuri na lamang nila kung paano niya mapapaibig ang Diyosa nilang lahat. Sa narinig na iyon, agad siyang binigyan ng gitnang daliri ng isang lalaki at sinabing hindi ba siya nahihiyang magsalita ng ganoon sa harap ng napakaraming tao. Sumang-ayon naman ang kasama nito at sinabing hindi na nga siya pinapansin ng babae pero patuloy pa rin siyang nangangarap. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking staff at tinanong si Jiang Cheng kung paano siya matutulungan. Sinabi ni Jiang Cheng na gusto niyang ipakilala nito ang sasakyang nasa tabi ng magandang babae sa gitna. Agad namang ipinaliwanag ng staff na ang Bentley GT na iyon ang pinakabagong convertible model ng kanilang kumpanya. Sinabi rin itong all-wheel drive ito, may pinakabagong engine na may 626 horsepower, at gumagamit ng 8-speed automatic transmission. Pagkatapos marinig ang paliwanag, sumakay si Jiang Cheng sa sasakyan at tinanong kung magkano ang halaga nito.
Sumagot ang staff na nagkakahalaga ito ng 5 milyong yuan. Pagkarinig niyon, tumingin si Jiang Cheng kay Zhou Ying at tinanong kung ano ang palagay nito sa sasakyan. Agad naman siyang tinanong ni Zhou Ying kung balak ba talaga niyang bilhin iyon. Sumagot si Jiang Cheng na kung bibilhin niya ang sasakyan, papayag ba itong makipag-date sa kanya mamaya. Nakangiting sinabi ni Zhou Ying na maaari naman siyang makipag-date rito kahit hindi pa nito bilhin ang sasakyan. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ng isang lalaki ang mapamura at napatanong kung tama ba ang narinig niya mula sa diyosa nila. Dahil sa hiya, agad namang umiwas ng tingin si Zhou Ying habang namumula ang kanyang mukha. Pagkakita rito ng isa pang lalaki, hindi rin ito makapaniwala at nasabi na gumana pala talaga ang ganoong klaseng panliligaw. Sinabi naman ng lalaking may hawak na kamera na baka dapat nila itong subukan. Bumaba si Jiang Cheng sa sasakyan at sinabing hindi pa sapat iyon. Ipinaliwanag niyang ang tunay niyang pakay ay bumili ng sasakyan at bonus na lamang ang pakikipag-date. Pagkatapos ay biro niyang sinabi kay Zhou Ying na kahit gusto nitong makipag-date sa kanya, kailangan muna niyang bilhin ang kotse. Idinagdag pa niyang hindi pa nito sinasagot ang kanyang tanong. Lumapit siya kay Zhou Ying, marahang pinisil ang pisngi nito at muling tinanong kung ano ba talaga ang tingin nito sa sasakyan. Namumula ang mukha, sinabi ni Zhou Ying na maganda ang sasakyan, komportable itong sakyan at napakaganda rin ng itsura nito. Sa sandaling iyon, muling napaisip si Jiang Cheng. Naisip niyang matapos niyang ibahagi kina Wang Kongming ang impormasyon tungkol sa US stocks, ginantimpalaan siya ng system ng 5 intermediate-level cashback cards. Doon niya lamang napagtanto na kahit 2 milyong yuan lamang ang cashback limit ng bawat card, hindi ibig sabihin ay hanggang 2 milyong yuan lang ang maaaring bilhin. Ang mahalaga ay lampas sa 2 milyong yuan ang halaga ng isang transaksyon, at ang cashback ay kakalkulahin batay sa 2 milyong yuan. Ibig sabihin, kung bibilhin niya ang Bentley na nagkakahalaga ng 5 milyong yuan at tumama siya sa double cashback, maaari siyang makatanggap ng 4 milyong yuan. Para sa kanya, ito na ang pinakamainam na pagkakataong bilhin ang sasakyan. Pagkatapos noon, humarap siya sa staff at sinabing dahil nagustuhan ng magandang babaeng iyon ang sasakyan, bibilhin na niya ito. Idinagdag pa niyang kung bibilhin niya ang kotse, papayag ba si Zhou Ying na makipag-date sa kanya mamaya. Agad namang kinuha ng staff ang kanyang card at sinabing kung papayag si Miss Zhou ay wala namang magiging problema. Kailangan lamang nitong magpaalam sa head butler. Sinabi naman ni Jiang Cheng na ayos lang iyon. Pagkarinig niyon, pinaupo muna siya ng staff habang ipoproseso nito ang bayad. Tinanong din siya kung paano niya gustong bayaran ang sasakyan. Kalmado namang sinabi ni Jiang Cheng na babayaran niya ito ng buo. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi ipapangalan sa kanya ang sasakyan dahil gusto niyang iparehistro ito sa pangalan ni Zhou Ying. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ng staff ang labis na pagtataka.